Tokam si Walter habang kumakain ng mangga at bagoong, at binabasa ang updates ng mga report sa kanya na ipina-email niya. Hinihintay niya si Chrysler para sa weekly meeting nila. Seryoso ang isyu na kailangan nilang pag-usapan, lalo na't hindi maganda ang nararamdaman niya nitong nakakaraang araw. Lalo na sa araw na iyon. Pakiramdam niya ay mamamatay na siya kaninang umaga. Pumunta siya sa doktor, at dumaan sa maraming tests. So far ay negative ang resulta. Hindi rin daw maintindihan ng mga ito kung anong problema niya. Maganda naman ang pakiramdam niya ng hapon na, pero pinili niyang sa bahay na lang magtrabaho. Feeling better? Tanong ni Lover nang dumating. Nagpa-check up ka na ba sa doktor? Is it a flu virus? Of something? Umiling siya at samubo ulit ng manggang hilaw. Wala naman daw problema sa akin. Baka kailangan ko lang magpahinga. Grabe ang init ng ulo mo. Umiiyak kanina si Sandra nang masalubong ko. Nagsuka ka daw dahil sa pabango niya. Huwag ka namang masyadong malupit sa kanya. O baka naman epekto iyan ng pagiging celibate mo. Anito at hamalakhak. Gusto niyang ipakain dito ang mouse ng laptop niya. He was really frustrated. Nataon kasi sa may importanteng meeting siya sa Japan ng huling fertile period ni Catherine. Hindi siya nakapunta sa beach house. Now he was frustrated more than ever. Kasalanan ito ni Chrysler. Parang gusto niya itong sakalin tuwing nakikita niya. Ito ang dahilan kung bakit miserable siya ngayon. At ngayon pati si Lover ay nakikisali sa pang-iinis sa kanya. Live my love life out of this. Mariin niyang wika. Kasalanan nito ang lahat. Kung hindi nito in-open sa kanya ang tungkol sa fertility period, hindi siya mafu-frustrate ng ganito. He couldn't afford to take his frustrations to another woman. Hindi na siya interesado sa ibang babae. Kay Catherine lang nakafocus ang interes niya. You were such a useless man. Nadadamay pati ang mga empleyado mo. Pati mga tauhan mong lalaki na paiyak mo sa takot. Pumalatak ito. You got it bad. Now my celibacy has nothing to do with it. Alam nila ang mali nila. And do you have to tell Sandra that her perfume stinks and it makes you sick? Alam mo naman kung gaano ka-sensitive ang mga babae. That's too much. Mariin siyang pumikit at bumilang ng 10. Okay, I will apologize. Lumapit sa kanya ang kasambahay niya. Sir, ito na po ang chocolate sundae ninyo. At idinulot din ito ang kape ni Chrysler. May iba pa po kayong gusto, Sir Lover? Natigagal si Lover sa kanya. Mangga at sundae, hindi kaya sasakit ang tiyan mo dyan? Nilingon nito ang kasambahay niya. Manang, bakit naman ganyan ang pinapakain ninyo kay Walter? Lalong magkakasakit yan. Ayaw pong magpaawat. Noong nakakaraang araw pa nga po mas kakaiba pa dyan ang kinakain ni Sir. Halamang dagat na may tinunaw na chocolate. Tapos po pinaghanap ako ng ice cream na sili. Matigas naman po ang ulo. Lalong nagagalit kapag hindi nakuha ang gusto. Hindi niya inintindi ang pag-uusap ng mga ito, at nagpatuloy sa pagkain. Parang kinikiliti ng makremang ice cream ang labi niya, at matamis na chocolate na humahalo sa asim. Perfect. Di may pinta ang mukha ni Lover, habang pinagmamasdan siya. What's wrong with you? Weird ang mga kinakain mo. Tapos masama ang pakiramdam mo kapag umaga, at mainit din ang ulo mo. Daig mo pa ang naglilihi Di kaya buntis ka? Paano ako mabubuntis kung lalaki ako? Tumaas ang kilay nito. How's Catherine? Last time I checked it, she's better. Nag-e-enjoy siya sa beach house. Hinayaan na rin niya itong magluto at pagsilbihan siya. Luto lang nito ang nagugustuhan niya at di niya inirereklamo. Thinking of her made him feel something inside. Hindi pa ba siya buntis? Tanong ni Lover. Nagkibit-balikat siya. Wala siyang sinasabi sa akin. Kung buntis si Catherine o may hinalang buntis ito, tiyak na sasabihin agad nito sa kanya. Hinaplos ni Lover ang sariling baba. Hindi kaya nahakbanggan kanya. Ha? Anong nahakbanggan? Tanong niya at samubo ulit ng sundae. It is an old belief. Kapag daw hinakbanggan ng babae ang lalaki, kapag nagbuntis ang babae hindi siya ang maglilihi kundi ang lalaki. Pinagtawanan lang niya ito. Ano? Private investigator ka, Lover. Moderno kang mag-isip. Nagpapapaniwala ka sa ganyan. Ganoon kasi ang nangyari kay Papa at sa lolo ko.
Kapag nagbubuntis si mama at si lola, sila ang nakakaramdam ng sintomas ng pagbubuntis. Sila ang naglilihi. Hindi kaya ganyan din ang nangyari sa iyo. Nagsalubong ang kilay niya. Hindi siya naniniwala sa ganoong mga kalokohan, wala siyang bilib sa mga pamahiin. Pero parang may tumadyak sa dibdib niya. Paano kung buntis si Catherine? Excitement kicked in his veins. He wanted to see her belly swell with his child. He needed to find out soon. Hindi na siya makakapaghintay. Tumawag siya sa rest house, nang makaalis si Chrysler. Si Aling Yali ang sumagot. Hello, si Catherine po. Nasa kwarto po. Natutulog, gigisingan ko po sir. Hindi na. Wala ba siyang sakit? Wala naman po sir. Okay na okay po si ma'am. Kagagaling lang po niya sa labas kanina, at nakipaglaro sa mga anak ng kapitbahay. Excited na po yata siyang magkaroon ng anak. Pumintig ang sentido niya. Buntis si Catherine. Hindi pa siya maaring magdiwang ngayon. Gusto pa niyang makasiguro. Pakisabi po uuwi ako dyan bukas. Sasanduan ko siya para magpatingin sa doktor. Malakas na malakas ang kaba ni Catherine, habang naghihintay sa klinik ni Dr. Tuazon, ang OB-GYN niya. Modem ang klinik nito, at affiliated ito sa malaking ospital sa Maynila. Hindi alam ni Walter na nagpatingin na siya, at nakumpirma na niyang buntis siya, plinakiusapan lang niya ang doktor na huwag sabihin kay Walter na buntis na siya. Na gusto lang niyang sorpresahin ito. Now she would have to go through it the second time. Mukhang may hinala na si Walter na buntis siya. Kinakabahan siya kung anong mangyayari sa kanya mula ngayon. It was like a tikang time bomb. Hindi niya alam kung anong magiging kinabukasan niya at ng magiging anak niya. In-accommodate naman sila ng doktora. Habang chin-check up siya nito, ay malakas ang kaba niya. Don't worry, the baby is fine, bulong nito. Bago siya pinagbihis. Doc, how's my wife? Tanong ni Walter nang balikan nila ito. Kinamayan ito ng doktora. Congratulations. Your wife is 10 weeks pregnant. Magiging tatay na kayo, Mr. Evaristo. Nakita niya ang pagsilay ng masidhing saya sa mukha ni Walter. Ganoon din siguro ang itsura niya nang kumpirmahin ng doktor na buntis siya. Pero di si Walter ang kasama niya kundi si Aling Yali. Ito ang niyakap niya sa tuwa. Ngayon ay hinawakan lang ni Walter ang kamay niya ng mahigpit. Parang pinipigilan nito ang sarili na maging sobrang masaya. Ilang buwan na lang magiging tatay na ako, usual nito. Malakas ang heartbeat ng anak ninyo. Kapag 4 months na ang bata, pwede na ninyong malaman ang gender niya kung gusto ninyo. May inilista ito. Basta ipainom lang ninyo ang mga irereseta ko na vitamins, para sa health ng mag-ina ninyo. Binigyan din sila nito ng pamphlet sa kung ano ang mga dapat, at di dapat na gawin ng isang babaeng nagbubuntis. Titiyakin kong masusunod ito Doc, sabi ni Walter. Doc, wala naman po akong nararamdamang sintomas na parang naglilihi ako, sabi niya. I just feel normal. Ganoon talaga. May ibang babae na may morning sickness, mainitan ng ulo o kaya iyakin. That's hormones for you. At sinabi nito kung ano ang mga pwede niyang gawin, para maibsan iyon kung sakaling magka-morning sickness siya. Doc, paano po kung ako naman ang nagka-morning sickness? Tanong ni Walter. Tumikim ang doktora. Imposible po yata iyan mister. Kasi parang ako ang naglilihi. Ako ang malnitan ang ulo, nagsusuka, nahihilo at kumakain ng kung ano-anong pagkain. Parang ako ang buntis. Natigagal na lang siya kay Walter. Kung ganoon ay ito ang sumalo ng paglilihi niya. Posible ba iyon? Parang wala namang scientific explanation, kung paano nangyari iyon. Doc, iyon ang nararanasan ko. And it sucks. Hindi ko na maayos ang schedule ko. Wala ba kayong magagawa para tulungan ako? Pagmamakaawa ni Walter. Kahit ang mga doktor hindi alam kung anong sakit ko, it must have something to with my wife's pregnancy. Nagkibit balikat ang doktora. Minsan talaga may mga bagay tayong di maipaliwanag. I will ask my colleagues about your case. Baka sakaling matulungan kanila. But for now, why don't you stay at home, and let your wife take care of you? Gutom ka na ba? Tanong nito paglabas nila ng klinik. Hindi naman. Nagpahanda ako ng pagkain kay Manang. Binasa nito ang labi nang dumaan sila sa isang bake shop.
Gusto ko ng cake, sabi nito at nagpark ng sasakyan sa harap ng bake shop. Pagkatapos ay nagturo ito ng 3 iba't ibang flavor ng cake. Parang takam na takam ito. Habang siya ay umorder ng pasta lang. He eat with gusto, ganoon din naman kumain si Walter, dahil enjoy itong kumain. But this time it was different. Parang takaw na takaw ito. Walter, okay ka lang ba? Tanong niya. Right now I am okay. Must be the air. Hindi kasing polluted ng Manila. Pero hindi ko alam mamaya. Weird ang paglilihino. Tumaas ang kilay nito, dahil hindi siya halos kumakain. Kumain ka. Kailangan ninyong kumain ng baby ko. Baby ko, hindi baby natin. Marahan siyang samubo, dahil alam niyang kailangan ng sustansya ng anak nila. But her heart was breaking. Ang bata lang talaga ang inaalala nito. Hindi siya. She never thought that things would end up this way. Akala niya noong una, ay mas magiging malapit sila sa isa't isa, kapag nagbuntis siya. Na masaya nilang mapag-uusapan ang tungkol sa magiging anak nito, tulad kung paano siya nito kinausap tungkol sa trabaho nito. Babalik ka ba ng Manila agad? Huminga ito ng malalim. Marami akong trabahong nabunbin. I just want to confirm if you are pregnant or not. I will deposit a check in your account. Bahala ka na kung paano magpapadala sa parents mo. Maraming salamat Walter. Parang may bikag sa lalamunan niya, nang sabihin iyon. Hindi talaga siya komportable na pinag-uusapan ng pera. Ngayong magkakaanak na sila, parang mababa na ang tingin niya sa sarili niya. Hindi siya masaya sa perang iyon. Kundi lang dahil sa pamilya niya, ayaw na talaga niyang tanggapin iyon. Eat up, alagaan mo ang anak ko. You are paid to do so. Pakiramdam niya ay leon ang ibig nitong sabihin. Isang babaeng bayaran na magdadala ng anak nito, ito lang ba talaga ang tingin nito sa kanya? Her heart felt heavy. Hindi niya alam kung hanggang kailan siya tatagal sa ganitong sitwasyon. Pero alam niyang kailangan niyang maging matatag para sa pamilya niya, at sa magiging anak nila ni Walter. Kailangan siya ng mga ito. Nakasakay sila ng kotse, ay nakatulog agad si Walter sa tabi niya. Gusto niyang pumiksi nang humilig ang ulo nito sa balikat niya. Masama pa rin ang loob niya dito. Pero di naman niya ito magawang itulak palayo. Walter looked so tired. Sa dami ng nakain nito, talagang makakatulog ito. Kaya sa huli ay hinawakan din niya ang ulo nito, para magtuloy-tuloy lang ang tulog nito. She remembered the nights she spent in his arms. He was so considerate and gentle. Even when they make, he puts her pleasure first before his own. Well, maybe they won't make anymore. Nakuha na nito ang kailangan sa kanya. Sabi nga ni Aling Yoli ay ganoon naman talaga ang mga lalaki. Ang kaibahan lang, wala siyang karapatang magalit kay Walter. Making ano was just a way of conceiving his child. Siya lang naman itong umaasa na higit pa doon ang maari nitong maramdaman sa kanya. Bumantong hinga siya. Ano bang gagawin niya para wala nang maramdaman para dito? Sarili lang naman niya ang pinapahirapan niya. Paano ba mawawala ang espesyal na damdamin niya para dito? Habang dinadala niya ang anak nila sa kanyang sinapupunan, ay parang lalo lang lumalalim ang nararamdaman niya. Hindi niya magawang magalit ng matagal dito. Kahit na gaano pang gawin nito, sa huli ay lumalambot pa rin ang puso niya. Tinapik niya ang pisngi nito, nang pumasok na ang kotse sa gate. Walter, nandito na tayo. Gumising ka na. Binuksan nito ang mata, at nagulat pa nang makita siya. Catherine, umupo ito ng tuwid, at luminga sa paligid. Nasa beach house na tayo. Nakatulog pala ako. Binuksan nito ang pinto, at inalalayan siya pababa. Napansin niya na mukhang matamlay ito, at medyo disoriented pa. Ipapahanda ko ang guest room para makapagpahinga ka. Madaling araw itong umalis ng Manila, kaya tiyak na wala kang masyadong tulog. Napansin kasi niya ang laptop at attache case nito sa kotse. Ugali nitong magtrabaho, kahit na nasa biyahe. Ganoon ito ka-workaholic. Salamat na lang. I must head back to Manila. Marami pang naghihintay na trabaho sa akin. Inaasahan ko naman na susundin mo ang lahat ng bilin ng doktor. I will call you from time to time to check up on you. At sasama din ako sa monthly check-up mo. Monthly check-up. Once a month na lang sila magkikita. Parang piniga ang puso niya. Subalit kailangan nilang tanggapin. Walang personalan.
It was all a business deal to him. Then he suddenly turned green. Something was wrong with him. The restroom, nasabi lang nito at nagtatakbo na ito papasok ng bahay.